Ayan, meron tayong nabiling mga prutas dito. At para mas madaling kainin, so ang gagawin natin ay slice na natin to para ready to eat na ang ating mga prutas. Ayan, meron tayong papaya at melon. Meron din tayong dito, ubas. So itong ubas na to ay hugasan ko muna. Ayan, hugasan ko muna lahat, pati yung balat na itong ating melon. Para pag in-slice ko na, siyempre malinis na. At meron din tayo ditong Fuji apple. So yung apple, siguro hindi na natin to i-slice kasi yung apple ay kapag na-slice na ay umiitim. Kaya ito lang muna i-slice natin kung ano lang yung pwedeng i-stock sa ilagay natin sa lagayan, sa container. Ayan, sana po ay samahan niyo na naman ako ngayong araw na to. At hanggang sa dulo, sana po ay kasama kayo. Ayan, ganito ang ginagawa ko sa ating mga prutas para ready to eat na at ready to snack, dessert. Ayan, mabilis na lang kumain, kainin. Kasi minsan, di ba, pag nandyan lang sa rep, ilalagay natin. Minsan, halimbawa, yung melon, yung papaya, kapag nandyan lang na buo pa, parang yung mga bata tinatamad ng kumain. Pero kapag ganito na naka-ready na, naka-slice na at binabalatan ko na, inaalisan na ng buto, ay madali na lang kumuha. Hindi na sila taas naman rin kumain, di ba? Pag mga prutas, minsan mga bata mahirap pakainin. Kaya lalo na kung makikita nila na hindi pa, na wala pang hiwa-hiwa, may balat pa, ayan, hindi na sila kakain. Kaya sa ganitong pamamaraan, ayan, mas madali nang kumain ng prutas yung ating mga anak, ayan. Tsaka lalo na kapag papaya, diba? Hindi, yung iba hindi masyadong gusto ang papaya dahil minsan, diba, may mga papaya na, yung may amoy. Hindi kagaya, yung mga, na papaya, yung mga bilog na native, ayan, diba? Hindi, yung amoy niya, diba? Minsan hindi ka nais-nais, lalo kapag hinog na. Ayan, mas aayawan ng mga bata, ayan, dahil dun sa amoy. So, actually, itong papaya na ito ay ito ay naani namin sa aming tanim. Ayan. At siya, hindi siya masyadong mabuto. Konti lang yung buto niya. Tapos masarap siya kapag hinog. Walang amoy. Saka siya, yung hindi siya malabsa kainin. Ayan, itong papayang to, ito daw yung inihahalo sa mga yung sa Del Monte. Ayan, itong papaya na to. Yung nasa fruit cocktail. Ayan, di ba merong fruit cocktail na may papaya. So, ito daw yung ginagamit na papaya.
ating apple ay hindi ko na i-slice dahil ang apple kasi ay kapag in-slice mo nagkakaroon siya ng reaction sa hangin kapag na-expose. Mabilis siyang magkaroon ng mga brown spots, ayan, o itim-itim. Kaya dapat kainin na agad kapag in-slice. So, mag-i-slice lang tayo ng maliit kapag kakain lang. At ibabalik din siya dito sa net, sa foam net niya, para mapanatili yung kanyang freshness. At ayan, para walang exposure sa hangin, dito siya natin ilalagay sa airtight container at para mapanatili yung freshness at lasa. At maiwasan din yung pagkakahalo-halo ng amoy kapag ito ay nasa fridge na.